So ayan, dito po ang exit ng EDR kung mag-ferry. So dahil medyo kabisado ko na to dito mga ka-trackers, tingnan natin na doon pala yun. Exit nun. Tapos kakaliwa siya, tapos ikot doon 159 to 155. So dito mga ka-trackers, sa mga kapwa ko trackers, no, share ko lang sa mga baguhan mga kapwa trackers natin. Kapag kayo ay galing ng Isbinson, galing kayo ng Norway, Isbinson, going to Göteborg or papunta kayo ng Malmo, so dapat ganito ang posisyon ng sasakyan nyo. Kasi dito minsan nagkakaano yung ano na hindi nasunod yung navigation. So pag nagkamali kayo dyan sa ilalim na yan, nagluloko kasi yung navigation dito eh. Experience ko na yan kasi nagluloko din yung navigation ko. Kaya una kong daan dito ay ang punta ko ay galing ako ng Malmo, papunta tayo ng Norway. Imbis na sa eco-size yung ano natin napunta ako sa 45. Pero para sa akin mas the best daanan itong 6. Lagi nyo lang sundan yung Oslo E6. E6 ba yan? Alpha size ba yan? Alpha size. Eco size nga. Sundan nyo lang lagi yung Oslo. Ngayon, dahil ako ay papunta ng Göteborg, Port of Göteborg, sasakay tayo ng Stena Line. So ito yung way ko. So malaking bagay ito sa inyo, sa mga kapwa ko trackers na first time magbiyahe ng Norway dito sa border ng Isbinson. So itong kalsada na to, talagang malaking bagay itong video na to para sa inyo. Dahil ako una talagang hindi ko rin talaga nakuha yung navigation. So ilang kilometers na lang, 10 kilometers. So gagawin natin yung video na to para doon sa mga kapwa trackers natin na baguhan at aware sila. So malayo pa lang, tanaw na natin yung direction by lane. Kasi minsan talaga maliligaw ka talaga dito kapag hindi ka nakabang sa direction by lane, malayo pa lang. Kasi tulin dito, pagdating doon bigla na lang mag-isa. Tapos yung exitan din. So malaking bagay to yung exit na to, yung yung video na to. So natabunan, no. So ang style ko naman dito, paglampas ko ng McDonald tsaka sa yung tulay na yan, pagka hindi busy doon na ako lilipat paglampas ng McDo. Pero kapag busy na, nalipat na ako dito. So 4 kilometers pa kasi. So pwede ka na rin dito kasi nga may bagal sila, tapos maluwang naman. Ang kilometer per hour 80. So yung takbo ng kabilang side 60 lang dahil may troso yung karga isa. So dito na tayo sa linya na to. Ito na yung pinakatamang linya. Huwag na tayong umalis dito kung tayo ay papuntang Port of Göteborg. So ito na yung linya na to. Huwag ka na lumipat kasi ayun, napakalayo pa lang. May direction na ito yung papuntang Port of Göteborg. So again, ang susundin nyo lang ay ang Oslo. Kung kayo ay papuntang Oslo, Eco 6. Kung kayo naman ay papuntang Port of Göteborg, ang susundin nyo lang ay yung border sign, Diki. Yan, Frederikshavn. So dito na tayo kasi may acceleration lane na yan, no?
So lagi lang tayong aware, no, sa mga sinusundan natin. Baka kasi lilipat kapag ka mga ganito may mga acceleration lane, aware po tayo lagi sa sinusundan natin, kasi mamaya baka magbago ng isip at lumipat at hindi ka naka-aware, accident ay ang abutin. So ayan, kung mapapansin mo, yung acceleration lane malayo pa lang, nandun na, ayan yung direction. So yan sa taas, so di ba? So kaya ako ginagawa tong video na to para doon sa mga kapwa trackers natin na galing ng East Binson. Ito yung pinakadabis na posisyon ng ano natin. Kasi yan, kung dito ka lilipat, parehas may ano. Ayan o, tinan mo yung isa o, di ba? O yan ang sinasabi ko. O, di ba? Actual, nakuna natin ng video. Lagi po tayo maging aware sa sinusundan natin, kasi nga minsan hindi natin maiwasan, nobody is perfect, na nagkamali ng position. Kasi nga dito sa ruta na to, yung navigation nagluloko. Tingnan mo yon. Restricted accessible area. Sweden na yung ano no na, yung plaka no na. O, di ba, nagkakamali pa rin sila. So kaya ko kinukuha na ng video to. Tingnan mo, nagluloko yung navigation ko. O, tingnan nyo, pakita ko lang, o. Nagluloko. O, di ba? Saglit lang, ha. Tapos dito, posisyon ka na lagi dito sa pangalawa. Kasi dito, matatanaw mo sa ibabaw, different direction ang pupuntahan, which is meron namang linya na acceleration lane. So ayan, no. So lagi lang natin sundin yung border sign. Ayan. Ayan. So diba, dito pa lang mag-signal ka na rin, pero hindi ka pupunta sa kabilang linya. O, dito ka lang. O, diba? Kasi may solid lane, bawal kang pumunta doon sa kanan, no, diba? O, may acceleration lane. Kapag ka bago talaga dito, minsan malilito ka talaga, minsan mapupunta kayo doon sa kabila na yun, sa kanan na yun. Kaya ako hindi ko na inaano yung pan dito, kasi ruta ko na to, naging ruta ko na to, hindi ko na kailangan ng navigation. Mamaya sabihin nyo nagyabang ako, hindi kasi nga halos nakailang punta na ako dito, may 10 na siguro So di ba, kung magkamali ka kasi ng posisyon ng sasakyan, tapos meron ka mga nakasunod sa iyo, aksidente kasi ng abutin kung nilipat-lipat ka, ganon-ganon. O di ba? So yang mga sign na yan, napakahalaga po sa ating mga trackers talaga. Kaya yung mga direction lane na yan, road markings na yan, napakahalaga po talaga. Huwag po nating baliwalain. Ako, inaamin ko sa totoo lang, hindi ko masyadong pinapansin yung ano na yan. Bakit dito dumaan yung EDR na yun? Galing ng tunnel yun, ha? Hindi ko rin masyado pinapansin yung ano yan, yung mga road markings na yan. Kasi nasanay tayo na ano na doon sa atin ganito ganyan. Pero ako na nagsabi sa inyo mga trackers, ang ganda po mag-drive dito, safe po talaga ang driver. Nasa driver na lang, kagaya niya, nag-signal yan, so maging aware ka, kasi nga nag-signal yan siya, yan ay lilipat, huwag nyong ipitin. Wala na tayo sa Pinas, so lagi po tayong aware sa mga sinusundan natin, kagaya niya, no, end of lane, di ba? Huwag nating ipitin. Talagang dito, talagang ako na nagsabi, disiplinado ang mga driver, believe po talaga ako sa kanila. Kung ikaw naman ay truck, kung may kakilala kayo na nandito na sa Europe, magtanong kayo kung gaano respetado ang mga truckers dito. Talagang mataas ang respeto nila sa mga truckers, talagang disiplinado talaga ang driver. Believe talaga ako. Alam mo, yung navigation ko ngayon para nagre-route, napakaganda po talaga ng ano dito, sistema ng driving, road markings. Ayan, lagi po natin sundin yan. Border sign ng Denmark, kung tayo po ay papuntang Denmark.
Port of Göteborg. So talagang ano, so alas 3 pa yung sakay natin, alas 12 pa lang ngayon, so pwede na tayong dumiretso. So ayan, malayo pa lang, kumpleto ng mga direction by lane dito sa quad, sa tunnel na to. Maging aware po tayo lagi. Malaking bagay din po talaga yung tulong ni Sir Ginadi sa amin nung araw. Kahit na binla ko na si Sir Ginadi kasi hindi ko nagustuhan yung comment niya doon sa para siyang bata pero nandun pa rin yung pasasalamat ko sa kanya dahil sa totoo doon talaga galing yung knowledge na namin noon, kasi talaga actual drive test kami noon, at saka yung dokumento ng Latvia talagang paghirapan mo yan. Lahat ng sign na yan, pag hindi mo na isagot yan habang nag-actual drive test sa city at hindi mo nasagot yan, talagang pababain ka at tatanungin ka, papuntahan sa'yo at itatanong kung ano yun. Yan, ganyan yung mga papasok ng motorway, aware din po tayo, no? Kung meron naman na nauna na halos magkasabay, pagbigyan na natin, huwag nating ipitin, which is sila ang giveaway. So ayan, nakapila na sila. So ayan, yung sign na yan, border sign, diki, so kanan. So, lagi po natin ayos na yung navigation ko, hindi na nagloko, nagsalita na. Ang dami ko mga kasamaan dito. So ayan, dito tayo, exit. Now keep right, then keep right. Tapos keep right ulit. Malayo pa lang, lagi tayong aware sa mga approaching signages dahil pinaka-importante yan. Giveaway tayo, pero go In naman. 300 meter keep right onto a migrant virgin. So ayan. Ayan mga, ayan so ayan kill. So kung ikaw kill, so kanan ka, pero Denmark, Frederikshavn. So dito ang Frederikshavn. Now Ayan. keep right onto a migrant Nandito na tayo sa Port of Göteborg. So nagja-jogging sila. So sa ganito senaryo, aware ka pa rin. Kasi yung aksidente, restricted accessible area. walang take two. Ang galing ng crane na. In 200 meter you will have reached your destination. Sarap ng buhay nila. Kanina pa yan sila. Ito rin tulog pa. Gabi pa yan Tulog pa yung kasama ko. So ayan, diretso na tayo. Pila na tayo diretso. Kasi alas 3 yung sakay ko. Now Nandyan you will have reached your destination. na yung barko. O diba? Nag-reach destination. Mabuti naman at sumunod ka sa kuan ngayon. So stop. So ayan, dito naman ang gagawin nyo, isulat nyo lang yung truck nyo, trailer at container at reference number nyo at passport. Ibigay nyo lang para bibigyan kayo ng ticket. So i-continue natin dyan sa loob. Saglit lang dito. Ay sorry. So may kasabayan akong intertank. Lamig. So pipirma tayo dito ng so hanggang dito na lang yung vlog natin, no? Kasi baka bawal ang cellphone dyan at ban tayo, mahirap na. So ingat po tayo lagi sa mga kapwa ko trackers, ingat po tayo lagi sa bawat kaya natin.